COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang para sa isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Sa ating balitang COVID Watch ngayon, ihahatid ko sa inyo ang mga plano tungkol sa mga booster shot, ang bakuna para sa mga kabataan, ang lagay ng ilang piling ospital sa bansa, at ang experimental na gamot na Molnupiravir. Maririnig din natin ang Frontliner of the Week na ipakikilala ni Joy Kawayan Combatier. Ang special report ni Mari Boyles Aragona ay sa sentro sa pag-aalaga ng pasyenteng COVID positive sa loob ng tahanan. At maririnig din natin ang isang devotional mula sa CEO ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Bibigyan niya tayo ng ilang mga insight mula sa Biblia tungkol sa pagsasaayos muli ng mga bagay na masasabi nating sinira ng COVID-19. COVID-19 Watch. Pinaplano na ng National Task Force Against COVID-19 ang pagsisimula ng pagbibigay ng booster shots laban sa COVID-19 sa mga health workers sa bansa. Ayon kay NTF Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., target itong maisakatuparan sa unang bahagi ng 2022. Pinaplano namang unahin sa pagbibigay ng ikatlong dose ng bakuna ang mga health worker na nabakunahan noong Marso at Abril. Gayunman, sinabi ni Galvez na kailangan pa itong aprubahan ng Interagency Task Force at ng National Immunization Technical Advisory Group. Samantala, sinabi rin ni Galvez na target ng pamahalaan na makamit ang population protection o mabakunahan ang 50 hanggang 70 milyong Pilipino sa Pebrero o bago ang 2022 elections. Ito rin anya ang nakikita nilang panahon para simulan ang pagbibigay ng booster shots. Handang-handa na ang pamahalaan para sa ilalatag na pagbabakuna laban sa COVID-19 sa mga menor de edad sa bansa. Ayon kay National Task Force Against COVID Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., ito ay bagamat binabalangkas pa ang operation guidelines para sa aktibidad. Nais-aniya ng gobyerno na mapasimulan sa lalong madaling panahon ang vaccination sa edad 12 hanggang 17. Dahil napakarami aniya ng mga kabataan sa Pilipinas, gagawin ito by phase o uunahin muna ang edad 15 to 17 at susunod ang edad 12 hanggang 14. 6 na ospital ang inisyal na pagdarausan ng pediatric vaccination. Ito ay ang Pasig City Children's Hospital, Philippine General Hospital sa Maynila at Philippine Children's Medical Center, gayon din ang National Children's Hospital, Philippine Heart Center at Fe del Mundo Medical Center na pawang nasa Quezon City. Plano itong gawin at palawigin ang vaccination rollout sa mga kabataan sa ilang LGU sa NCR kagaya ng Taguig, Makati at Mandaluyong cities. Bumaba na ang bilang ng mga COVID-19 patients sa Philippine General Hospital o PGH sa nakalipas na 2 linggo. Ayon kay PGH spokesman Dr. Jonas Del Rosario, bumaba na sa 237 ang umuokupa sa kanilang 325 na hospital bed mula sa dating 355. Ngunit nabawasan man anya ang bilang ng COVID patients sa PGH, nananatili namang puno ang kanilang intensive care unit. Sa kabila nito, umaasa si Del Rosario na patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID. Samantala, nagpahayag naman ng pangamba si Batanes Governor Marilu Cayco sa posibilidad na magkulang ang oxygen supply sa kanilang probinsya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng COVID cases. Giit ni Cayco
Mexico, mabilis ang hawahan ng COVID sa probinsya, ngunit hindi pa matiyak kung ito ay dahil sa Delta variant. Sa ngayon, pumalo na sa 574 ang active cases sa Batanes. Kabilang ang Batanes sa Cagayan Valley region na sa kabuo ay nakararanas din ng pagtaas ng mga kaso ng COVID. Nagkakaroon na rin ng kakapusan ng oxygen at bakanteng kama sa pinakamalaking ospital sa Zamboanga Peninsula. Inanunsyo ng Zamboanga City Medical Center na kulang na ang kanilang oxygen dahil nasa 30 COVID patients ang inadmit sa pagamutan kada araw. Ayon kay Dr. Abdel Kunting, ang hospital director, mas seryoso ang sitwasyon ngayon sa lalawigan dahil mas marami ang nagkakasakit at karamihan sa kanila ay kritikal ang kondisyon. Sa katunayan, 210 anya ang naka-admit na COVID patients na lagpas sa kanilang 200-bed allotment. Walang nakikitang problema ang Food and Drug Administration o FDA sakaling maghanda na rin ang Pilipinas sa purchase agreement para sa experimental antiviral pill ng US drug maker na Merck. Ito ang Molnupiravir na base sa mga inisyal na pag-aaral ay nakababawas ng 50% tsansa na magkaroon ng severe case at mauuwi sa kamatayan ang mga pasyenteng tinamaan ng COVID kapag sila ay nabigyan ng naturang gamot. Ipinaliwanag ni FDA Director General Eric Domingo na tulad sa kaso ng COVID vaccines, bago pa man nagkaroon ng regulatory approval ang mga bakuna, ay nakapag-ayos na ng purchase agreement ang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Anya, isinasaad na lamang sa mga kondisyon na kailangan munang magkaroon ng approval o emergency use authorization ang mga bakuna bago tuluyang ma-deliver at maipagamit sa bansa. Gayunman, sinabi ni Domingo na nasa pagpapasya pa rin ito ng National Task Force Against COVID-19. Ang ating frontliner of the week ay si Junri Calawigan Camral, ang District Director ng Philippine Student Alliance Lay Movement sa Coronadal City sa South Cotabato. At para ipakilala siya, narito si Joy Kawayan Combatier. Nakatutok sa mga kabataan ang ministeryo ng ating frontliner of the week. Si Junri Camral ay ang District Director ng Philippine Student Alliance Lay Movement Incorporated o SAM Ministry sa Coronadal. Ito ay isang movement na umaabot sa mga kabataan upang makilala ang Panginoong Jesus. Ibinahagi ni Junri kung ano ang kanilang ginagawa at ang layunin nito. SAM stands for Philippine Student Alliance Lay Movement Incorporated. So this is a campus ministry. We are operating sa mga campuses. We are a movement that produces dynamic servant leaders committed to transforming the world. And we do this by establishing and strengthening campus and marketplace ministries in strategic locations. So our tagline as Salmistas, reach the campus, transform the world. As District Director, I am leading the district. Yung scope is mga board of directors, our lay, our student leaders, our campuses, mga ministry partners, and finances. Malaking hamon sa campus ministry ng SAM ang nararanasang pandemya dahil hindi pinapayagan ng mga estudyante na pumunta sa paaralan, kung kaya't ang dating face-to-face fellowship ay nag-shift na sa online meetings. The challenges we are facing right now kasi close yung mga campuses ngayon. So we can't able to go sa mga campuses kasi walang students doon. That is the first challenge as campus ministry. But then we are doing online evangelism, discipleship, mga fellowship and meetings. Actually, the biggest challenge ngayon, especially sa internet connection. Kasi mostly dito sa Coronadal, yung mga student leaders natin tayo hindi taga-city. Malayo sila, taga-Bukid, are struggling internet connection talaga. Nakikita ni Junri ang mga hamon na kinakaharap ng mga kabataan na sabik ng maka-fellowship ang mga kapwa mag-aaral. So yung challenge nila ngayon, yung nakikita namin is they wanted to have face-to-face fellowship or gatherings kasi mostly ngayon tayo online lang.
So yung gusto talaga nila yung face-to-face na setup. Kasi iba talaga yung feeling kapag makikita mo personal yung mga young people mo. So we do evangelism online, discipleship online, and then fellowship online. But then sa mga malalapit lang dito sa Marbel, limited lang yung face-to-face. So nagpunta talaga kami sa mga churches to do discipleship sa mga young people. So follow the health protocol lang po. Minimum of 10 lang po yung mga gathering. Kapag malaki naman yung space, so we are doing social distancing sa mga activity. So make sure na follow the protocol and we need to wear our face mask. Before that, the most important thing is the protection from the Lord. That Lord, we are doing this by your grace and protect us. May mga personal struggle rin si Junri bilang isang kabataan. Ibinahagi niya kung paano siya nagko-cope sa stress na dala ng pandemya. Personally, to cope sa mga stress and treat both about this COVID-19 pandemic, I need to spend in nature. So para makuha yung stress, so punta tayo sa mga nature for us na makareflect sa goodness ni Lord, to limit using social media unwind para yung stress. So I go to places like sa Lake Cebu, sa Tupi, kasi maraming tourist destination. But then we need to follow the protocol lang sa mga resort. Para kay Junri, may mabuting dulot ang COVID-19 sa ating espiritual na buhay at may mga leksyon siyang ibinahagi. So looking the brighter side, the positive things brought by this pandemic is we spend more time in prayer, especially reading the Bible, because God does not want us to be busy, but He wants us to be fruitful. Kasi every Christian longs to know Jesus Christ more intimately, so grow closer to Christ, where we live daily in fellowship with Him. The last one nga gusto ko ibigay sa mga tagapakinig ngayon, we need to grow closer to Christ. We need to abide in Him, abide in His Word, and abide in prayer. So we need to glorify our Father by bearing much fruit, especially in this pandemic time. We can intentionally reach out souls, especially sa mga friends natin na hindi pa believer. So pwede natin masiran ng gospel and to abide in His love. And we need to focus on the joy na nabigay ni Lord sa atin. May mensahe si Junri sa mga frontliner na nagsasakripisyo para sa bayan. My encouragement to our frontliners. So personally, you are highly appreciated. Your commitment, dedication, and skills are making difference. So thank you so much for your sacrifices, efforts. Kami na mga Christians, we are continually praying for you, for your protection and joy sa pag-serve sa country and especially sa kay Lord. May paalala rin at imbitasyon ang ating spiritual frontliner sa mga estudyanteng nakikinig. So wag lang magpa-stress sa inyong class, online or module. You need to take time to rest and spend more time sa family. And if you are not busy doing things, we are here to cater you, especially for discipleship, fellowship, and other online activities. So stay connected. Sa huli, may mensahe si Junri sa bawat tagapakinig. So to all our listeners, please continue to listen lang na dito sa program na ito and stay connected, especially sa mga news and personally reach out to your loved ones, because this is an opportunity for us to give hi, hello, or kamusta for them, and we can spend more time sa mga family, relatives, and other friends. Kahit may pandemya, mahalaga pa rin na mapalakas natin ang isa't isa, kaya importante ang fellowship, online man o limited face-to-face. Ang sabi sa salita ng Diyos sa mga Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa
lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat Joy at salamat Junri. Samantala, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta para sa FEBC Ministry sa panalangin at sa pinansyal na tulong po ninyo. Kung kayo naman po ay interesadong mag-donate, bisitahin lang ang webpage na donatenow.febc.ph o tumawag sa 0947-333-5605 para sa detalye. Maaari na rin pong magpadala ng inyong donasyon sa pamamagitan ng GCash. Sa pagpapatuloy ng COVID Watch Weekend, isang special report ang maririnig natin na hango sa panayam kay Dr. Annalisa Onglim ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 o HPAC. Tungkol po ito sa wastong pag-aalaga sa isang COVID-positive na pasyente sa loob ng tahanan. Narito ang special report ni Barry Boyles Aragona. Dahil sa patuloy na paglaganap ng COVID-19 sa bansa, ayon sa mga doktor ay dapat nang asahan ang mataas na posibilidad na mahawa tayo o ang ating mga mahal sa buhay ng sakit na ito. Bagamat ayon sa mga datos, mas maraming bilang ng COVID-19 ngayon ay nakakaranas lamang ng mild o halos walang sintomas at kadalasang inaabisuhan lamang na mag-home quarantine. Kaya naman, mahalagang malaman natin ang mga hakbang na dapat gawin para i-manage ang COVID-19 sa ating mga tahanan. Paano nga ba ito gagawin? Narito ang mga payo ni Dr. Annalisa Onglim, isang propesor mula sa University of the Philippines College of Medicine, tagapanguna ng Infection and Tropical Disease Division ng UP-PGH at miyembro ng DOH Technical Advisory Group sa isang panayam sa kanya ng programang Doctors Online. So ang action talaga is once may maramdaman bumukod na, mag-isolate. Tapos yung mga kasama sa bahay, pagsabihan na wag mo nang gagala masyado ha, magpapatest muna ako. Pagka na-establish na meron tayong positive case sa ating family, sa ating household, ang next is sino ba ang aking tatawagang healthcare provider na magbibigay sa akin ng guidance habang ito ay ating binubuno. Kasi yung expertise na hinahanap for that is something that only the medical professional can provide. So pwede na itong pagplanuhan bago pa magkaroon ng problema. Dapat meron na tayong nakaset up. Sino bang aking tatawagan? Yung bang aking regular doctor can give me that guidance? Or kung sasabihin ni doctor ko na, ay hindi ko ako nagmamanage ng COVID Ang itatanong natin, Doc, sino po yung i-refer ninyo? Para ngayon pa lang, tatawagan ko na para tatanungin ko po ano ba arrangements, paano ba kayo makokontakt, so on and so forth. Now, kung nandiyan na, hindi na pagplanuhan, marami pong resources. May mga hotlines ang mga local government units na pwedeng makontak. Meron ding mga BHERT sa ating mga barangay na kahit papano ay may kaalaman sa pagmamanage or pagbigay ng guidance. Meron ding mga online resources, ang mga private medical centers, marami ng telemedicine na pwedeng kontakin through these private medical centers. And meron ding libreng serbisyo ang PGH, yung telegabay, that they can contact on Messenger, and also yung ating Office of the Vice President na meron silang bayanihan i-consulta na pwede rin kontakin through Messenger. So ano na po ngayon, ang next move nila is, can we be released from isolation and quarantine? The answer is yes, using time rather than test as a basis. I'm sure i-explain po yan sa inyo ng inyong doctor. Alam natin, base sa mga pag-aaral, na makatapos ng 10 araw for a mild or asymptomatic case, ay hindi na siya nakakahawa. So therefore, hindi na po natin inirekomendang mag-ulit pa ng PCR kasi una, dagdag gastos. Pangalawa, gamit sa resources, di ba, hindi naman napakarami yung ating available na test. At pangatlo po, kahit positive pa rin yung resulta, it doesn't mean na nakakahawa pa rin po si ating listener, no? So, yung kanyang sitwasyon, tapos na po siya ng 14th day of isolation, by tomorrow, okay na po siyang lumabas. Yung pong mga kasama niya sa bahay na nagsi-positive, ganoon din po ang trato. Pagka nakatapos na po sila lahat ng 14 days, okay na pong bumalik sa dati nilang kilos.
Kailan po sila pwedeng magpabakuna? As soon as clinically recovered, kung maayos na po yung pakiramdam ng katawan, pwede na po magpabakuna. And we want to continue with this kasi although meron po silang protection na nakuha galing sa sakit, hindi po natin masisiguro magtatagal po ito ng sobrang tagal. We really don't have any idea kung gaano katagal mananatili itong protection na to. And the vaccine will help sustain this protection. Maganda yung nakapagplano na bago pa magkaroon ng emergency. So ngayon pa lang, isipin na po natin, paano ba natin gagawin yung testing kung sakalit may magkasakit, saan po magpapatest, kailan po natin makukuha yung resulta. Magtanong po sa barangay kung ano po yung requirements para mapayagan po tayong mag-home quarantine or home isolation para habang may oras pa ay ayusin na po natin. Alamin po kung papaanong kukonsulta sa ating healthcare provider through telemedicine kung sakalit may mag-positive at kahuli-hulihan kung sakalit magkaroon na ng emergency, paano tayo pupunta sa ospital at saan ospital tayo pupunta. So yung mga paghahandang yon very essential para kung nangyari na ang hindi inaasahan at talagang, actually inaasahan na nga di ba? Kasi marami talagang may sakit. So kung mangyari man yon, at least naka-ready na po tayo. At habang nasa bahay, yung may sakit na naka-isolate, dapat po nakikipag-coordinate po sa healthcare professional para po mabigyan ng tamang abiso at paggabay. Sa halip na matakot sa sakit, paghahanda at pakikipagtulungan ng mga mamamayan at healthcare experts ang ating sandata para harapin ang COVID-19 sa ating mga tahanan. Para sa FEBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Maraming salamat, Mari. Sa dami po ng mga nangyari dahil sa COVID-19, kailangan nating pag-isipan kung paano maisa sa ayos muli ang mga bagay na masasabi nating sinira ng pandemya, tulad ng pagpapahalaga ng tao sa katotohanan, ang paggalang sa kapwa at iba pa. Yan ang laman ng pagbubulay na ihahatid sa atin ng Chief Executive Officer ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Ang prioridad ngayon ng buong mundo ay ang pagbangon ng pampublikong kalusugan o yung tinatawag nating public health. Kasunod nito, ang pagbangon naman ng ekonomiya ng mga bansa. Ngunit mayroong isa pang bagay na hindi dapat kaligtaan, ang pagbangong panlipunan o yung social recovery. Habang inaabangan natin ang tuluyang pagbubukas ng mga negosyo, eskwelahan at simbahan, kailangan nating harapin ang ilang kahinaang nailantad ng coronavirus. Winasak ng pandemya ang pagpapahalaga natin sa seguridad, kalusugan at kayamanan. At ang mas malala pa ay sinira nito ang ating mga ugnayan sa ating kapwa. Sa lumang tipan, ang mga lungsod ay napapaligiran noon ng mga malalaking mga pader. Proteksyon ito laban sa sino mang kaaway. Habang matibay ang mga pader, panatag ang mga mamamayan. Kapag nagiba ito o nawasak ang mga ito, larawan sila ng kahinaan at nagdudulot ng kahihiyan. Ngunit may pangako ang Diyos sa mga magtatapat sa Kanya. Muling itatayo ng inyong mga lahi ang mga lungsod ninyong matagal nang wasak at aayusin nila ang dating mga pundasyon. Makikilala kayo ng mga taong taga-ayos ng kanilang mga gibang pader at mga bahay. Isayas Kabanatang 78, talatang 12. Ngayon, sa gitna ng maraming mga wasak na mga pader ng buhay, sanhi ng krisis na ating pinagdaraanan, kailangan ng mga taga-ayos ng mga ito. Una na, dahil sa pandemya, umusbong at kumalat ang mga kasinungalingan at maling impormasyon tungkol sa COVID-19 at mga bakuna. Sinira nito ang tiwala ng marami sa kapwa. Para maibalik ang nagibang pader na ito, kailangan nating igiit ang katotohanan lamang, hindi ang mga bagay na walang basihan. Ito ang dapat ninyong gawin. Magsabi kayo ng totoo sa isa't isa. Humatol kayo ng tama sa inyong mga hukuman para sa ikabubuti ng lahat. Zacarias, Kabanatang 8, talatang 16. Pangalawa, dahil sa COVID, naging laganap ang diskriminasyon.
Pinaghihinalaan pati ang mga medical frontliners na sila ang nagdadala ng nakakahawang virus. Pinagbibintangan ang mga lahing Asyano sa ibang bansa na siyang nagdala ng di umanong coronavirus sa buong mundo. Nawala ang paggalang sa kapwa. Upang mabawi ito, kailangan ang mga taong magpapanumbalik nito sa pamamagitan ng kahinahunan at kabaitan. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Kawikaan 15, talatang 1. Pangatlo, dahil sa krisis ng COVID, napilitan ng marami na maging magkakalayo na pisikal. Ang malungkot ay nagkalayo na rin pati ang damdamin. Dahil dito, lalong lumaganap ngayon ang kalungkutan, kawalan ng koneksyon at pagkabalisa. Maitatayo muli ang nagibang pader na ito kung sisikapin nating maging konektado at malapit sa isa't isa sa kabila ng pisikal na pagkakalayo-layo. Ipinakita ito ni Pablo sa kanyang relasyon sa mga taga-Kolosas. Kahit ni minsan ay hindi niya nakita ang mga taga-roon, ito ang sinulat niya sa kanila. Kahit wala ako riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko. Kolosas Kabanatang 2, talatang 5. Pang-apat, walang makatitiyak sa mangyayari sa mga panahong ito. Mahalagang panghawakan natin ang isang maaliwalas na hinaharap mula sa Diyos at mamuhay tayo sa kasalukuyan ayon sa pag-asang Kanyang binigay sa atin. Ayon nga kay C.S. Lewis, mahalagang bahagi ng buhay ng mananampalataya ang pag-asa. Ngunit hindi nangangahulugang nangangarap lang tayo ng gising kapag kumakapit tayo sa pag-asang pangako ng Diyos. Ang pangako ng pag-asa ay bahagi ng pananampalataya sa Panginoon. Makikita sa kasaysayan na ang mga Kristiyano na malaki ang nagawa sa kasalukuyan ay yaong mga nakatuon sa paningin sa hinaharap. Tulad ng habilin ni Pablo kay Timoteo, sabihin mo sa mga mamamayan sa mundong ito na huwag silang maging mayabang at umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Unang Timoteo, Kabanatang 6, talatang 17. Kaibigan, huwag na nating hangarin na maibalik ang mga nawala sa atin dahil sa coronavirus. Ang naudlot na masasayang pagsasama-sama, ang mga lumipas na oportunidad, ang walang tigil nating paghahabol ng mga pangarap. Sa halip, tulad ng wika ni Solomon, ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Pag-isipan mong mabuti ang iyong mga gawain upang magtagumpay ka. Mamuhay ka sa katwiran at layuan mo ang kasamaan. Kawikaan, Kabanatang 4, talatang 25 hanggang 27. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, totoo nga kami ay napanghihinaan ng loob sa aming hinaharap sa kasalukuyan. Alam namin, O Diyos, na ang dapat naming pagtuunan ng pansin upang makabangon kami ay ang pag-asang nagmumula sa iyo. Panginoon, dalangin namin na ituon mo ang aming mga paningin sa mga bagay na mabuti at hayaan mo sa iyong banal na Espiritu na pag-isipan naming mabuti ang aming ginagawa upang makapagtagumpay kami. At Panginoon, paalala niyo po sa amin palagi na mamuhay sa katuwiran at lumayo sa kasamaan. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. At yan po ang isa na namang episode ng COVID Watch Weekend. Huwag po nating kalimutan, marami mang mga bagay ang tila nasira ng pandemya. Tinatawag tayo ng Panginoon na maging tagapag-ayos ng mga ito. Ito po si Hailey Bernardo Sampang na minsan pang nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.